Sinusulong ng International Labor Organization na palawigin ang paid maternity leave sa Pilipinas nang hindi bababa sa 3.5 buwan. Ano naman kaya ang masasabi ng mga employer? Saksi si Claire Delfin. Isang buwan pa bago matapos ang kanyang maternity leave, pero nag-aalala na si Jenilyn para sa anak. 2 buwan pa lang kasi ang kanyang sanggol kapag iiwan niya sa pangangalaga ng iba, oras na magbalik sa trabaho. 2 months baby, alagayin pa po. Tapos masyadong kulang pa yung oras pag papasok ka na sa trabaho, tapos mag-aalaga ka pa sa umaga. Hindi mo pa masyado maasikas yung baby. Ganito raw ang sitwasyon ng maraming working mom sa Pilipinas. 60 araw o 2 buwan lang kasi ang paid maternity leave sa bansa para sa normal delivery, habang 78 araw o mahigit 2.5 buwan kung cesarean. Ang panahong ito, mas maikli sa 14 na linggo o 3.5 buwan na inirerekomenda sa International Labor Organization Maternity Protection Convention. Mas mahaba nilang na panahon nila maaalagaan yung kanilang mga anak, saka magkakaroon ng oportunidad na makumpleto nila yung 6 na buwan na breastfeeding para sa kanilang mga anak. So, yun yung exclusive breastfeeding. Kaya naman itinutulak ng ILO ang pagpapalawig ng maternity leave sa Pilipinas. Sa ilang bansa sa Asia, halimbawa, umaabot ng 3 hanggang 6 na buwan ang paid maternity leave. Sa Norway nga, kung saan pinakamahaba ang maternity leave sa mundo, maaaring lumiban sa trabaho ng may bayad ang isang nagbuntis ng hanggang 46 na linggo o 10 kalahating buwan. May mga inihain namang panukalang batas sa Kamara at Senado na layong doblehin ang haba ng maternity leave sa Pilipinas. Pero ayon sa Employers Confederation of the Philippines, baka raw pagmulan pa ito ng diskriminasyon sa trabaho. Marami kung choice, marami walang trabaho. Ba't ako mag-hire ng babae? So, victory ba ng babae ito? Hindi. Suicide to. Tuloy-tuloy daw ang pakikipag-usap ng ILO sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang na dyan ang gobyerno at ang pribadong sektor. Mahalaga raw na makakuha ng win-win solution upang maproteksyonan ang kalusugan ng mga ina't mga sanggol nang hindi naman naagrabyado ang mga employer. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi.